Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Pinakamahabang total lunar eclipse sa loob ng isang dekada, masasaksihan na mamayang madaling araw. Mahigpit na panuntunan na inilabas ng Korte Suprema kaugnay sa live coverage ng Maguindanao Massacre Trial, kinwestiyon ng abogado ng mga biktima ng Maguindanao Massacre at ng NUJP. Pero kataas-taas ang hukuman, pinaninindigan ng kanilang inilabas na guidelines. Exclusive ng programang investigador, umano'y special treatment sa ilang preso ng Manila City Jail Extension, huling-huli sa surveillance video. DepEd Secretary Armin Luistro, pinaalalahanan ng mga guro at school administrator na tiyaking ligtas at malinis ang mga pagkaing ibinebenta sa kantin. Kasunod ng food poisoning sa Tuguegarao, Cagayan, na ikinasawi ng 2 estudyante. At sa Saksi Special Report, isang grupo sa Calamba, Laguna, naniniwalang si Dr. Jose Rizal ang Kristong Kayumanggi. Sa loob ng 2 oras ay matutunghayan na sa bansa simula ng pinakamahabang total lunar eclipse sa loob ng isang dekada. Kaya naman nakaabang na ang mga astronomy enthusiasts sa Pag-asa Astronomical Observatory. At may live report ang ating saksing si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Arnold, Vicky, kung hindi magbabagong panahon, tila suswertihin ang mga gustong masaksihan ang pagkukulay pula ng buwan kasabay ng total lunar eclipse dakong alauna ngayong madaling araw. Hanggang sa mga oras na ito, maaliwalas pa rin ang papawirin. Inaabangan na ng mga astronomy enthusiasts ang total lunar eclipse na tinatawag ding Bloody Moon. Animoy nagkukulay pula kasi ang buwan kapag tuluyan ang natakpan ng anino ng ating planeta, ang sinag ng araw na tumatama sa buwan. Dahil yun doon sa refraction of light. Na-scatter yung, napipilter out ng atmosphere yung blue color. Tapos, na-absorb naman yung kulay pula. Kaya nagiging kulay pula yung ating moon. Sa isang total lunar eclipse, maghihilera ang araw, mundo at buwan. At dahil pumapagitna ang ating planeta, natatakpan ng anino ng mundo ang buwan. Iba-ibang tagal ng eclipse, pero ngayong taon, aabot ito sa 101 minuto. Isa sa pinakamahabang lunar eclipse sa nakalipas sa 76 na taon. Bago ang eclipse ngayong madaling araw, 1935, 1982 at taong 2000 pa lang lumampas sa mahigit 100 minuto ang total lunar eclipse sa nakalipas sa siglo. Kaya naman umaasa ang pag-asa na tuloy-tuloy ang pakikisama ng panahon. Bihira ito kasi yung nakaraan, last year 2000, 107 minutes ang duration naman. Kaya naman ang ilang astronomy enthusiasts sama-samang tumambay sa observatory para abangan ang eclipse. This is the only time na nagiging red yung moon sa taas. Normally we see the moon na orange or red siya during moonrise or moon setting. So it's something na everybody can appreciate. Kasi when it turns red, it's a rare spectacle. Arnold, Vicky, sa mga gustong mag-abang, ayan po sa official data ng Pag-asa ay naasahan magsisimula ang total lunar eclipse 1:23 na madaling araw at magtatapos 7:02 ng umaga. At live mula sa Pag-asa Observatory dito sa UP Diliman, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sa mataas na Luzon ng Antipolo naman, inaasa magtutungo ang ilang stargazer para raw mas matanaw nila ang red moon. Live mula sa Antipolo City, saksi si James Velasquez. James. Yes, Igan, may ilan na nga nagsadya rito sa Antipolo para saksihan ang pinakamatagal na total lunar eclipse na mangyayari mamayang madaling araw. Dahil malayong Antipolo sa polusyon at mga ilaw ng syudad, maganda raw panoorin dito ang total lunar eclipse na magsisimula mamayang alauna na madaling araw. Kaya naman sa isang observatory rito, maaga naglatag ng mesa para sa mga stargazer na balak mag-midnight snack habang inaabangan ng eclipse. May nakahanda na ring reflector telescope na may 12-inch mirror na pang-apat sa mga pinakamalakas na telescope sa bansa. Dito makikita raw unti-unting pagbalot ng anino ng mundo sa buwan na magtatagal ng halos 6 na oras. The longest wavelength of light is the red part of
the light. So that's why it's like a concept of a sunset. The moon itself will pass through the middlemost part of Earth's shadow. So that's why it will be immersed much longer. Yan, tulad na nakikita nyo ngayon, Igan, walang ulap sa kalangitan at kitang-kita yung liwanag at yung kabilugan ng buwan. Kaya naman inaasahan na maraming tao yung pupunta mamaya din sa Antipolo para masaksihan itong pinakamatagal na total lunar eclipse o red eclipse kung tawagin nila sa huling dekada. At live mula sa Antipolo, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Samantala, kinwestiyon ng prosekusyon at ng National Union of Journalists of the Philippines ang anila'y sobrang higpit na panuntunan ng Korte Suprema kaugnay sa live coverage ng paglilitis sa Maguindanao Massacre case. Pero ang kataas-taasang hukuman, pinanindigan ang mga inilabas nilang guideline. Saksi si Marisol Abduraman. Baka mayroon ding paglabag sa karapatan ng malayang pamamahayag dahil ang Korte Suprema na ngayon ang nagdidesisyon kung anong dapat i-cover o hindi dapat i-cover ng mga media. Bagamat natutuwa sa desisyon ng Korte Suprema na nagpapahintulot sa live media coverage sa paglilitis sa Maguindanao Massacre case, nababagabag daw sa mga limitasyong itinakda ng Korte si Attorney Harry Roque na isa sa mga abogado ng kaanak ng mga biktima. Kabilang na diyan ang pagbabawal sa commercial break, maliban na lang kung nakareses ang Korte o may bahaging bawal ipakita sa publiko. Dahil dito, maghahain ng motion sa Korte si Roque para linawin ang ilang panuntunan. Yung discretion kung anong dapat i-broadcast live ay isang desisyon na dapat gawin ng mga editors ng mga media outlet at hindi ito po pwedeng paghimasukan ng ating Korte Suprema. Bagay na sinigundahan ngayon ng NUJP. Baka raw kasi sa sobrang higpit, wala nang medyang mag-cover. Yung talagang kailangang i-cover mo ng magmula umpisa ng hearing hanggang sa dulo, at lahat ng trial days nang walang commercial interruption, yun medyo mabigat yun. May impact yun financially, may impact yun sa editorial prerogative. Gayunman, pinaninindigan ng Korte Suprema ang kanilang inilabas na guidelines. Precisely why we are conducting full live coverage is so that the public will know, will find out what the basis for that decision is. This is not some business wherein we want to get in profits. This is a service to the general public. Ang palasyo ng unang sumulat sa Supreme Court para payagan ng live coverage, sinabing desisyon na raw ng mga media network na idulog sa Korte Suprema ang kanilang saloobin sa inilabas na guidelines. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nasaan ang mga nagpapatrolyang pulis? Yan ang tanong ng hepe ng Quezon City Police District sa gitna ng magkahiwalay na insidente ng pananambang at carjacking sa lungsod kung saan dalawang babae ang pinatay. Kaya naman pinagpapaliwanag niya ang dalawang station commander na may sakop sa pinangyarihan ng mga krimen. Saksi si Julio Segovia. Nakabulagta na ng abutan ng mga pulis si Teresita Teaño sa tapat ng pinapasukan niyang yoga school bandang alas 6 ng umaga kanina sa panulukan ng Kamuning Road at Tihener Street sa Kamuning, Quezon City. Ayon sa mga pulis, tinamaan si Teaño ng bala sa pisngi at braso matapos barilin ng tatlong hindi pa nakikilalang suspect. Sabay tangay sa kanyang bagong-bagong kulay pulang Hyundai Accent. Kasunod lang yan ang iniulat kagabi sa saksi na pananambang ng tatlong armadong lalaki sa isang babaeng biktima sa Fairview, Quezon City. Di bababa sa 30 basyo ng bala ng matataas na kalibre ng baril ang natagpuan sa paligid ng kotse ni Cheryl Agnes Sarmiento. Batay sa paunang investigasyon, wala raw koneksyon ng dalawang krimen. Gayunman, pinagpaliwanag pa rin ng hepe ng Quezon City Police ang dalawang station commander na nakakasakop sa mga pinangyarihan ng krimen. Nasaan yung pulis na nagpapatrolya ng oras na yon? At nangyari yung krimen, wala yung pulis natin. Depensa ng hepe ng Station 5 na may sakop sa ambush sa Fairview. Natagalan daw ang pagresponde nila sa insidente dahil may narespondehan pang isang krimen ang mga tauhan niya. Nung nangyari yung insidente, traffic kaagad yung nangyari. So yung galing sa station, they have to counterflow kaagad sa kabila just to reach yung area. Katwiran naman ng Kamuning Police, inabutan daw ng palitan ng mga nagpapatrolyang pulis ang pag-atake ng mga carjacker. Shifting yun ng mga patrol namin. Shifting yun. Shifting. Not actually na wala kaming tao. Utos ng liderato ng Quezon City Police, hindi na raw dapat maulit sa mismong investigasyon ang kabagalang nasumpungan sa pagresponde sa kaso ng pagpatay kay Teaño. Inaalam na kung may iba pang motibo bukod sa carjacking dahil hindi umano ng laban ng biktima.
ang kanyang mga kaanak at kaibigan. Labis na ikinalungkot ang kanyang sinapit. Tawag ko po sa kanya, madam. Kasi po, yun ang talagang tawagan na namin sa kanya. Tapos po, yung tumutulong po sa akin sa kaha. Mistaken identity naman ang sinisilip na anggulo sa pananambang kay Sarmiento sa Fairview. Ayon sa kanyang pamilya, wala naman daw kaaway ang biktima. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Samantala, no-show si Pangulong Noynoy Aquino at sa inspeksyon sa New Bilibid Prison kanina. Ang dapat kasi sorpresang inspeksyon tila napaghandaan. Pero nagkatensyon sa loob ng NBP compound nang hindi papasukin ng mga jail guard ang ilang taga-media. Saksi si June Veneracion. Pangaharang na nauwi sa Iringan ang sumalubong sa ilang taga-media na nakabuntot sa inspeksyon sa Bilibid ni Justice Secretary Laila De Lima. Papasukin kami! Nagmamasak pa sila! Ayun ako sinasabi ng ganyan! Sinungaling kayo eh! Sinungaling kayo! Ayun ako sinungaling! Kalaunan, pinayagan di kami makapasok. My order is to let all those media in. Wala pang nakakarating sa akin na binigyan ng approval at tayo. Sa inyo. Sige, tama na to. Tama na to. Tama na to. Si Pangulong Aquino ang dapat sana'y mangunguna sa surprise inspection. Pero ayon kay De Lima, the president is not feeling well. Okay. Pero sabi ng Malacanang, walang sakit ang Pangulo. Hindi ako, na-surpresa rin ako sa surprise visit. Pasakay na po ako ng chopper. Sinabihan ako canceled yung meeting precisely because I think the element of surprise was negated. Mabilis daw kasing kumalat sa media at maging sa mga taga-Bilibid ang plano sa ng Pangulo. Pati nga mga nakasalubong kong ordinaryong tao sa labas ng Bilibid, alam nang may inaasahang bisita. Alam niyo po ba sino ang darating ngayong araw? Apo. Sino po ba? Si President Noynoy Aquino. Sino po nagsabi sa inyo? Nalaman ko lang po kaninang umaga nung doon sa mga gwardya kasi pinaglinis po kami dito eh. Hindi na nga sorpresa ang nangyari dahil kagabi pa nakadeploy sa Bilibid ang Presidential Security Group. Kaya naman nang datan namin ang loob ng maximum security compound, wala ang karaniwang siksikan. Pag-amin mismo ng pamunuan ng Bilibid, inilipat ang mga preso sa ibang gusali bilang paghahanda sa dapat sana'y pagdating ng Pangulo. Sa inspeksyon, dinaanan ng kalihim ang ospital para sa mga preso. Pero nang umalis na si De Lima, ito ang aming napansin. Ang mga prison guard na nung unay nakaposte sa labas ng Bilibid, nagsipag-alisan din. Sa mga darating na araw ay nais pa rin daw ni Pangulong Noynoy Aquino na ituloy ang pagbisita dito sa New Bilibid Prison. Nais daw ng Pangulo na siya mismo ang makakita sa sitwasyon dito at malaman kung ano-ano ang mga problema sa kulungan na ito. June Veneracion ang inyong saksi.